Magandang araw at welcome dito sa Adobo Collection Podcast. Bagong panlasa kami ngayon. Ito ang unang Taglish episode namin bilang pagbibigay pugay sa ating mga kababayang nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Tinatayang mahigit 2 milyon ang mga OFW sa mundo at sa 2 milyong iyon, marami ang hindi nabibigyang tinig. Kaya ang paksa ng kabanatang ito ay simpleng kumustahan at maaaring isiping walang katuturan. Ngunit sa panahon ng pandemya, ito ang kailangan namin, ito ang kailangan natin. Ito rin ang unang episode na mayroong video. Kaya sa mga nakikinig sa mga audio platforms namin, maaaring may mapansin kayo na hindi tipikal mula sa aming pamamaraan ng pagtatalastas. Ngayon, kung nagtataka kayo kung permanente na ba na Tagalog ang gagamitin sa podcast namin, hindi naman po dahil baka maging tunog panlasang Pinoy ang lahat ng intro namin. Paminsan-minsan ay magtatagalog tayo dahil tulad ng adobo, paminsan-minsan ay iniiba din natin ang timpla para hindi nakakaumay. Ganoon din sa paglalabas ng video bawat episode. Minsan may video, minsan wala. Ngayong araw, kasama ko ang dalawang OFW na tulad ko ay mula sa Baguio rin. Si Oli ay nasa Bangkok, Thailand, si Wilmer o Bebs ay nasa Queensland, Australia, at ako naman ay nasa Phuket, Thailand. Sana'y ang episode na ito ay maghatid ng tuwa at kaalaman sa inyong lahat. Kung nais nyo mapanood ang video, matatagpuan ito pansamantala sa aming Facebook page. Sana magustuhan nyo itong bagong episode. Ako, si Wilmer. Wilmer, andun yung pangalan ko yata sa baba, ayun, no? Ayan. Bebs tawag nila sa akin. Tapos, andito ako ngayon sa Australia. Sa Mackay, Queensland, sa probinsya. Kasi kapag nagpunta ako sa syudad, namumulubi ako doon. Kaya, dito muna sa probinsya. Pero una ako napuntahan doon sa dyan, sa Thailand. Pero Bangkok kasi kayo, Phuket kayo eh. Ay, si Oli pala, Bangkok rin. Ako doon din sa Bangkok. 2 years, 6 months na teacher. Preschool ba yun? Toddlers, 3 to 5 years old. Tapos dito, umuwi ako sa Pinas eh. Kasi pinapalakad ni kapatid, kaya umuwi ang Pinas. Ayun, doon ko nilakad yung mga papeles ko papunta dito. Habang nag-aantay, nagtrabaho doon. Tapos, after 2 years, dapat nga, 1 year lang, andito na eh. Pero, umabot ng 2 years yung processing. Napunta dito noong February 2020, last week. Last week of February 2020, bago magkaroon ng pandemic. Kaya nakalusot. Kasi yung pandemic, di ba, nag-start siya ng mga April. Nagkaroon na ng lockdown ng mga April dito sa Australia. Hindi ko na nga rin alam sa iba. Pero nag-peak siya ng mga March, April, ganyan. At least nakaabot. Nag-aral ng, pinunta ko dito pa, una student visa as bridging program ng nurse. Kahit 10 years ago na yung experience, dapat 5 years lang yun para may qualify. Pero paggawa, nagpatulong ako kay Doc ng experience eh. Ayun, tinulungan niya ako, konting practice pero dinagdagan niya experience. Na yun, nakatulong sa pag-approve ng student visa. Tapos nag-take ako ng 6 months at nurse na dito. Naipasa ko naman kahit pa paano. Bad trip. Hirap mag-aral dito sa Australia. Puro essay. So, Oh, paano yung na to? Ang na-curious ako, paano ka nakalusot dun sa airport sa Pinas yung mga, di ba sila stricto na nung February? oo.
Oo, tama. Kasi 'di ba nung pumunta ako ng Thailand, yun yung unang problema namin eh. Kung paano maiwasan yung ano, overload ba yun? Ay, offload. Oh, Offload, kung paano maiwasan yung ma-offload kasi naka-tourist visa nga. Eh, uy, na-upgrade yung meeting. Okay. Ayun. Pero yung dito naman kasi since may student visa na ako, wala na silang magagawa kasi sa Pinas pa lang na-approve na yung student visa. Eh. Pero yung yun nga, yung diyan sa Thailand nag-tourist ako, pahirapan eh. katakot, katakot. Oh. Yung Gano'n ka rin ba, Marco, nung pumunta oh, diyan, 'di ba? tourist pare, tapos isang bag lang. Binili ko na yung return ticket rin para Oo, yun. kunwari tourist. Tapos ah one bag lang dala ko, parang backpack lang. Mm. Tapos nung tourist, biglang okay lang. Yung unang punta ko, okay. Yung pangalawa, na-offload ako eh. Pangalawa, na-offload ako kasi wala pa rin akong OEC nung Oo. pangalawa, nung unang bakasyon ko. Okay na Mm. sana. Ay, sorry. Pero edit ko na lang. Pero ayun, Okey lang yun. grabe kaya. Ay, parang mangyak-ngyak ako sa airport nun. Na-offload ako. Tapos, nilakad naman nila boss yung pumunta sila ng Polo Tapos Mm. pinadala yung na to, kontrata, etc. na naka-register na sa Polo sa Mm. Philippine Embassy. Ay, grabe. Nagantay ako mga 2 weeks. Ganon, linakad iman nila. Pinadala dito. Tapos, yun so palpal ako sa OWA at saka sa PUEA. Nyangay, ganun to. Tapos, OEC, OEC. yung Nawawala yung mukha ko. nung pumunta na ako, same airport, immigration na naman. Tapos, ayun, sineparate na naman ako. Ninervyos na naman ako, separate na naman. Tapos, check yung papeles. Tapos, next time, sir, ganito huwag ka nang ganito. Okay, okay na lang ako ng okay. Mamaya, maunsami pa eh. Mm. Kaya, ayun, pinalipad na ako. Tapos, nakailang bakasyon naman na ako. Balik-balik. Mm. Okay na, meron na akong OFW ID eh. Pero Mm. yung kay Oli, paano ka pumasok dito? Hindi, yung sa akin kasi, parang sponsored nung company. Tas ang nilalagay ko, business. Yung purpose ko ng punta. Kaya hindi siya tourist. Tas may papeles na binigay din ng company na parang, yun, pinapadala namin to na parang may i-check siya dyan. Kaya yun, business, kaya madaling makalabas-pasok. Winner. Buti pala yung gano'n Like, Ako, ignorante kasi ako nun sa Thailand eh. Di ko rin alam na ganyan-ganyan. Yes, Wilmer. na-experience ko rin yung ano, ay yung sa'yo kasi 'di ba umuwi ka wala kang pinrepare na documents yung Oo, kasi ano ng Phuket, ang layo employer. ng Philippine Embassy sa Bangkok Ah, pa. Parang wala namang caravan nun na pupunta yung mm. embassy sa Phuket. Doon ko sana ilalakad. Isa, atat na ako umuwi nun eh. Excited na rin ako makauwi. Pero Eh, ano, may work visa ka na nun? meron na. May work permit na ako. 1 month pala ako dito, binigyan na ako ng work permit. Ayun, dapat gano'n yung ginawa ko nun eh. Yung since may work visa na, ang inuwi ko lang yung contract nung company. Yung unang uwi ko mula Thailand, yun ang ginawa ko, yung work visa sa passport. Tapos yung ano ng company, ayun na yung dinala ko, yun yung pinakita ko nung pabalik na ako ng Thailand, wala na silang nagawa. Yun yung Dito na yung pinakita ko visa. rin. Pinakita ko rin Mm. yun. May kontrata, may working visa. Pero hindi in honor, gusto OEC. Karapalan nung time na yun na gusto talaga OEC. Pinunta ko Mm. dun sa POEA, yung bago ako pumunta ng airport. Pumunta na ako ng POEA. Ito yung kontrata ko.
Ay, hindi yan. Gusto namin yung may seal ng Philippine Embassy. Gusto nila. Eh, may work permit naman na ako. Tapos hindi. Gusto namin yung galing Philippine Embassy, authenticated ng Philippine Embassy. Alam niyo ho ba gaano kalayo ang Phuket sa Bangkok? Sinabi ko nga doon sa POEA. Oo. Ang layo nun, kako. Mm. Tapos, pupunta pa ako doon para lang i-authenticate yan. Di ba pwedeng sa susunod na lang Mm. na caravan, kako? Ayan naman, di naman ako illegal doon. May work permit nga eh, kako. Hindi. O di pumilit pa rin ako sa airport. Pagpating ko airport, wala talaga. Gusto daw nila OEC. Wala. Meron yung OEC na ilalakad mo dun bago ka pumunta ng airport. Sa Pinas na. Dun sa POEA sa Magsaysay. Doon Oo, ako kumuha ng OEC dati. yun nga. Parang nag-print ka lang, tapos authenticate mo lang sa officer ng POEA. Ayun, para makabalik ka. Anyways, Balik. dito na ako. Student visa yung panlaban ko dito kaya wala silang magagawa kasi hindi ako pwedeng i-upload. May visa ka na, magkano yung gastos mo bago ka makapunta dito? Hindi ko nasasabihin kung magkano pero malaki-laki. Shit, utang ko pa pala yun. Hindi ko pa pala napabayaran. Anyways, yun. Medyo mahirap makapunta rin dito kasi kung hindi mo sariling pera yung hiram, medyo malaking utang eh. Pero kapag nakakapag-work ka na, stable na, okay na rin yung visa na hindi ka na student. Madali na lang mabayaran yun. Yung milyones, kakayanin mo ng siguro mga 4 to 6 months pag wala kang ibang gagastusin. Yun na. Big time ni Wilmar ah. Big time, big time. Big time. Utang pa lang yun. Hindi ko pa tapos. Okay lang yan, pare. O si Kwan, si Oli naman tayo. Yung ganun din, parang gaano katagal, parang inulit lang yung sinabi natin kanina. Alright, game. Yes. Yes. Ako nga pala si Ollie. Oliver Florentin. Yan, taga Baguio din. Baguio peeps. Ayun, andito ako sa ngayon, Thailand, Bangkok, Thailand. So, nandito ako kasi pinadala ako ng company ko. So, dati Baguio based ako. Yung company ko is may branch sa Baguio. Pero ang main na namin is sa US. Tapos ang products namin yan, gumagawa ng parts ng eroplano. Tapos may suppliers kami sa parang iba't ibang parts ng world. Pero yung assembly, ginagawa sa Baguio. So yun, same work. Yung work ko sa Baguio, tumatanggap ng parts galing sa suppliers namin sa iba't ibang parts ng world. Tapos parang pinadala nila ako dito sa Bangkok para diretso ko nang i-check yung supplier site. Kaya ayun, tapos magano na ako. Dumating ako dito November 2018. Tapos initially yung kontrata ko yun 6 months lang, pabalik-balik. Tapos parang after nung 6 months yun, nakita nila na parang diyan ka na, magstay ka na diyan. Kaya yun, ayun, kinuha ko naman yung chance kasi wala yung maganda rin, maganda yung exposure. Tapos parang syempre yung sahod din as compared kung nagstay ako sa Pilipinas. Parang yun nga, most likely parang pare-pareho ng rason kung bakit naman napupunta ng abroad. Bakit nag-abroad ang usually yun, mas malaki yung sahod. Kaya ayun din, kaya kinuha ko yung chance na mapunta dito. Yes. Ayun din, pera rin lang naman talaga lahat eh. Tapos, Bow. kami ng talaga Napaka abroad,
Pero ito yung Napakaseryoso ng sagot ni Yun. Bye-bye. ito yung Dapat pala sinama natin si Marlon. Oo nga no, saan ba siya? Sa Saudi Dubai? boy Ano ata naman siya. yun? Qatar. Oo. Qatar. Ayos Ibang yan. sulok ng mundo na naman yun. Oo. Sira na yung oras natin pagka Ah. ang dami no. Kukulitan lang tayo. No? De, sakto lang yan. At least medyo may start na format. Edit mo na lang, Marco, pag ano. Oo, okay lang yan. Ah, Or pwede naman nating parang formalize na next time. Hindi, diba, okay lang to. pagdating, Para bago rin. pagdating na pong mamaya, pwede nating medyo konting formality. Hmm. Hindi naman formal si Pong eh. Si Pompa. Professor. Oo. Yung sa akin naman dito, parang yun nga, ang hirap pala ulitin yung sagot ah. Parang nahanap Oo. lang yung trabaho sa Facebook. Renekomenda lang sa akin to. Akala ko joke-joke na parang, uy, applyan mo to. Di trinay ko lang. In-applyan ko ng mga 12:00 ng tanghali. In-interview ako ng gabi. Tanggap na ako ng gabi. Sabi, lipad ka na ng mga next week. Ganon. Sabi ko, naku, di naman kanyan. Mahirap po yan ako. Ay, parang, pero English, ganon. So, parang mahirap yan. 1 week, nagtatrabaho pa ako eh. Antay mong parang proper resignation naman ako. 1 month. Tapos, inantay naman ako. Sabi, magturo ka dito. Tapos, wag kang mag-alala. May mga iba't ibang lahi rin dito. May French, ganyan na teacher. May Pinoy din, ganun. Tapos, pagdating ko naman dito, ayun, okay lang. May accommodation na rin. Maganda, mabait yung boss. Parang Irish yung boss ko. Para siyang eskwelahan ng parang international school, high school ang tinuturo ko. So, ayun, nagtuturo ako biology. Kasi nga nurse tayo eh. Parang yun yung linya. Nagsimula ako biology, tapos nung nagsisialisan, alam mo naman dito may mga puting teacher, may mga Kano, Briton, pero backpackers nga eh. Yung parang earn lang sila ng pang nila, pang ang gimmick nila. Bakasyon. O pambakasyon nila. Tatagal sila 3 months, 6 months. Tapos nung na-visit na yung boss ko. Sabi niya, ay, ayoko na mag-hire ng Um, mayroon ka bang i-recommend Pinoy? Sabi niya. Kasi parang nagustuhan niya yung Pinoy eh. Parang alam mo naman tayo Pinoy. Diskarte. Tapos, sige, trinay ko si Martin. Si Tin. Kaya lang, naging prangka ako. Yung Bebs, yung si Tin, yun eh. Dadamit pang babae, pero lalaki. Trinay ko kung gusto ni boss kasi syempre, batch. Tapos gusto ko rin, kakilala ko rin naman. So, trinay ko yun. Si Tin. Wala ngayon ako na-receive na email back kay boss. I have a friend, sabi ko, but I'd like to be honest, he's parang trans, ganon. So, isn't it you want yung parang mas maging diverse yung team, kako, open yung utak mo, kako. Kay boss, magaling naman yan eh, kako. Tapos, wala nga i-reply si boss ko. Ibig sabihin, ayaw niya ng ganon. Kaasar. Pero ayun, may dumating na mga Pinoy, umalis din. Ako yung nag-iisang Pinoy na lang na naiwan dito. Ewan ko, siguro yung maturity rin ng mga ibang Pinoy eh. May mga batang Pinoy din kasi na parang okay lang, 1 year ganyan. Tapos mapasaktan lang ng konti. Uwi na ako. Ganun. Kaya okay lang, sabi ko, okay lang naman eh. Maganda naman bigayan ni boss. Tapos ayun, parang sabi niya, gusto mo magturo ng history? Sige, kako. Gusto mo magturo ng English? O sige, kako. Parang binibigay niya na lahat. Tapos,
Sabi niya, oh, promote na kita, gano'n. Pero promote naman niya ako, parang buwan, ganyan. Pagkano, tapos nagre-request naman ako increase, binibigay naman niya. Kaya sabi ko, oh, the best tong boss na to. Pero, ayun, yun din ang buwan, pagka mga puti ang boss, prangka sila nga eh, di ba? Parang, buwan, sabihin talaga sa'yo. Kaya lang, yun na lang, huwag mo na lang isipin. Hindi naman sila galit pag nagpa-prangka eh. Oo. Parang gusto lang nila. Talagang straightforward lang talaga mga puti na boss. Tis-tis lang. Sabi ko, okay lang to. Tapos, iisip din ako, may offer din na bago eh. Meron na akong parang binayaran yung visa processing ko sa Canada ngayon. Kaya Hmm. nagdadalawang isip ako ngayon eh. Kung iiwan ko to kasi ang bait. Okay rin naman. Ganda naman. Actually, halos parehas lang yung kikitain ko sa Canada tsaka dito. Yung offer nila, tabla lang eh. Pero, ang Canada, syempre, yung future ba? Pensionado, parang ganun ba yung isip mo, di ba? Pero wala pa. Hayaan ko muna matapos tong COVID. Ang offer naman sa akin hanggang 2022 eh. December. Kaya, uy, sino yun? Parang si Kanya na. Ayun. Sino yun? Bebs, go. Ako lang, kung sa akin lang since yung offer mo, ay yung rate mo dyan at Canada, parehas. So, okay nang mag-stay dyan kasi yung culture is almost parehas sa Pilipino eh. Tsaka, wala kang mic, tsaka yung dito, di ba, diverse ang Australia. Yun ang unang-unang tinuro nila sa klase, ng diversity. Pero, alam mo yun, iba pa rin yung pressure kasi ibang culture pa rin. Hindi, sabihin mo, Canadian, mababait yung mga yun kumpara sa Americans, pero ganun din naman ang Australian, mabait din naman sila. Kaso yung medyo maninibago ka sa pag-handle din ng culture. Tsaka, ano ba? Kasi same rate din eh. Ma-stress ka rin. Hindi sa dinedemotivate kita kasi na-feel ko yun nung 6 months ko na study. Sobra. Ang medyo nakaka-depress tas sobrang magkakaroon ka ng anxiety talaga na yung mga body nurses ko ay yung supervisor ko na nurse facilitator, sinabihan na rin ako na magpatingin ako sa doktor kasi yun baka meron akong anxiety. Dala ka nung sobrang pressure ng ganyan sa studies tsaka yung style nila. So, nasa sayo pero sinishare ko lang yung na-experience ko dito sa white na country, Caucasian, ganyan. Eh, since may experience din naman ako dyan sa Thailand, mas mas na-enjoy ko yung stay ko dyan. Mas na-enjoy. Hindi ko lang alam ngayon. Siguro nag-start pa lang ako. Pero yung first year ko dyan kasi na-handle ko na ng maayos eh. Na-enjoy ko pa rin. Ito, mag-isang taon na ako dito pero meron pa rin mabigat na kalooban. Napaka-seryoso. Pero totoo. From experience, man. Go, Oli. Pero yung siguro yung tinitignan din kasi ni Marco yung long term eh. Parang ganun. Kasi pero kung mahahatak ni Marco yung buong pamilya niya, parang masisafety niya kasi yung libre medical, di ba? Tapos pati Future. ata education ng bata. Kaya parang yun yung benefits pag pero yun lang ang layo rin kasi sa Pilipinas no. Unlike pag dito sa Thailand, parang bilis lang makauwi. Tapos mas mura. Isip ko pa parang pagka sa Canada, PR ship na naman. Parang mag-aantay na naman ako ng 3 years para ma-PR. Parang di yung anak ko nun, teenager na. pagka tapos na lahat. Yan, pero bahala na. Parang iniisip ko ngayon, matapos muna tong COVID.
Yun lang muna. One step at a time. Good point din naman yung kay Oli yung in the long run. Totoo naman yun kasi syempre pag may visa ka, hindi gaya dyan na walang visa talaga eh. Mm. Work visa lang, hindi ka pwede maging citizen. Unlike sa Canada na pwede ka nga maging citizen. Tama, in the future, medyo makaka-relax ka nga. Pero nasa sayo, i-weigh mo pa rin yan kung saan, ano. Mm-mm. Kung ako lang, Ikaw ba, Bebs? Anong Ano mo? ako? Diyan ka din ba? Parang gusto mo rin ba mag-stay dyan o parang ano lang? Yung sa akin kasi, kung ano lang, sa opinion ko, okay na ako dyan na sa Thailand nung una. Kahit dyan ko na lahat may ipon. Yung binala ko pa nung una na ano eh, dalhin ko yung pamilya dyan, tapos dyan ko muna pag-aralin din yung anak. Sabag nag-iipon, di balik Pinas. Yung maipon mo yung tamang pang settle ba ng buhay. Ayun. Eh, since kahit sabi mo hindi ganun kabilis, pero yung walang pressure eh. Kayang ano, iba. Hindi kaya dito may kapatid ako dito, dalawa kami. Pero yun pa rin, may kanya-kanya pa rin kami. Kumbaga, pamilya. Sila may pamilya rin. Hindi rin na pwede magstay dito ng forever. Ano, meron yung stress na gusto ko na umalis pero hindi ko kaya kasi student visa lang ako tapos wala pang stable na ano. Pero yung pamilya ko, hindi ko rin naman agad mahihila dito kasi sa visa pa rin. Kailangan magstay ng mas matagal pa. Tapos pag nakapunta man sila dito, alam mo yung kayo lang, mga Filipino community, hindi mo na maaasahan lahat na kayo magkakasama. Tapos yung puti, medyo iba rin naman yung culture nila. Unlike dyan sa Thailand na medyo approachable na masasabayan kahit sino. May pinagkaiba talaga yung sa environment. Parehas kayo Pero, ng isip ni Charm ngay, yung misis ko. Totoo rin, parang ayaw niya nga kasi akong, hindi na, ewan ko, parang ganun yung nararamdaman ko na ayaw niya akong mag Canada. Ang tagal ko na rin nag-abroad bro Parang 2000, kakakasal namin, 2014, abroad ako 2015. Diretso na yon. Umuwi lang ako ng parang 1 year para lang makuha yung anak ko, tapos balik abroad na naman. Parang nakokonsensya rin ako minsan yung bang, yung bata. Alam mo yan, Wilmer, 'di ba? Parehas tayong may putot Alam mo na, iba talaga. Ayun. yung oo rin eh. Kasi yun nga yung Oli, yung mindset. Pag sa mga ganitong lugar, o malalaking pera na makakaipon ka talaga. Eh, ako, hindi naman ako nasa isip ko na talaga mag-stay dito kasi may pamilya pa rin. Or pwede kong kunin na lang sila lahat dito. Ganun na lang. Pati yung mga kapatid ganyan. Pero syempre marami pa rin kamag-anak sa Pinas. Yung mga kapatid mo, may mga sarili rin silang kamag-anak rin na yung asawa nila, sa side nila, ganun. So, babalik pa rin doon sa Pinas. Di ba? Kaya parang dito lang talaga makaipon ka lang hanggang sa sobra na maging stable ka dyan sa pag-uwi mo. Na may sobra pa. So, kailangan yun eh. Hindi yung sakto lang dapat. Ayun. Pero nasa tao rin kung saan. Pinas. Pinas pa din. Kahit naman din sa akin, parang nung napunta ako dito na 6 months, sabi ko, yun lang, 6 months lang. Kasi parang, all good din, medyo makakaipon ako. Pero parang, after nun, paisip ako, parang, sige, tagalan ko pa. Pero hindi ko nakita yung sarili ko na parang, magsistay talaga ako dito for good. Pero, kahit parang kahit Canada, kasi nag-apply din ako nun. Pero parang hindi ko makita yung sarili kong
nasa abroad. Uwi pa rin ako ng Pilipinas eh. Oo. Kaya yun dito parang ganun din. Parang in-extend nga ako na dito na. Pero tamang ano lang, makaipon lang. Pero uwi pa rin ako, Pilipinas pa din. Hmm. Yun. Yung sa akin, dito, kaya pwede naman akong yung patay na ng bahay o kumuha ng bahay dito. Ang purpose na lang nun, yung para sa future ng anak mo na maging stable na siya dito. Tapos, syempre, ako, asawa ko, uwi at uwi pa rin kami sa Pinas. At least, nakagawa mo na ng foundation yung anak mo na may trabaho dito, no? Siya na lang bahala kung uwi din Pinas. So, dito na siya mag-chichika babes. Ayun nga. Ang pad sabi sa akin nung trabaho ko, kung naisip mong mag-Canada, hindi naman talaga para sa iyo 'yan eh. Para sa second gen, para sa anak mo o magiging apo mo. Tanggapin mo na pag nag-Canada ka, malulungkot ka, maboboard ka talaga, wala ka ng buhay, tanggapin mo na yan hanggang mamatay ka. Ganun daw eh. Parang mindset mo na yan na pag tinanggap mo yung trabaho na yan, tanggapin mo na. Babay na yung mga tropa, babay na yung mga pamilya. Mismo. Parang Oo. single unit na lang kayo doon. Tapos yung parang 'di ba yung mga aktor na yung mga parents nila migrant, yung sino na yung Eddie Huang, yung mga ganun na fresh from the boat, fresh off the boat na talagang sacrifice talaga yung mga parents talaga. Kung ikaw Si yung Pao first gen, Paitek. oh, hirap. Ano yung Pero kuan, Pep? agree yan. Sa Oo, next generation talaga. Pang next generate. gen yung Sila ano yan. makikinabang, sila mag-enjoy. Okay, Ano ano yung, yung tanong? okay, second na tayo. Ano yung nanibago ka dyan sa Australia? Na weather o pagkain, ano yung parang nanibago ka nung pagdating mo dyan? Hmm. Kasi nagluluto kami ng Filipino food eh. Nasa Filipino housemates din kami nung pagkarating ko. Ang nanimbago lang siguro yun yung sa studies, sobra. Yun yung studies. Kasi yun ang unang purpose ko dito pagkarating eh. Yung matapos yung studies para makuha ko yung lisensya dito. Siyempre yun sa atin as nurses, madalas yan, multiple choice eh, pag mga exam, Tapos pag may mga quizzes, lang, ma-identification na maikli. Tapos multiple choice na naman. Ano pa ba? Ano pa ba mga style ng natin, homework? Pwede tayong makikopya sa mga kaklase, ganyan. Oh. Tapos, kumpara dito, medyo madugo. Hindi, sobrang madugo kasi essay form siya. Parang thesis style. May topic na kailangan mo lang i-defend, ganyan. Tapos maghahanap ka ng mga sources mo. Hindi ka pwedeng mag-copy-paste kasi meron silang app dito na kailangan mo munang i-upload yun na tapos mong assessment mo. Tapos makikita kung may pinagkopyahan ka. So kailangan mo siyang reference kung kanino mo kinopya. ACP, mga ganon, Oo, MLB. oo. Sobrang hirap kasi hindi tayo sanay sa ganun eh. Hmm. Kailangan mo siyang intindihin talaga kung saan mo kinopya. Tapos 2,500 minimum words na syempre may criteria pa rin yung mga yan. Kailangan kang sundan. Yun yung isang sobra nakaka-stress. Yung tipong first time kong gumawa ng homework na 6 a.m. na natapos 7 a.m. Dahil lang sa isang homework. Isa lang yun eh. O yata kami, 6 yata yung total. Siyempre for 6 weeks yun. Kaya, yun lang. Medyo nakaka-stress.
Tapos syempre nung nagjo-duty na ako, parang OJT, nakakapanibago kasi 10 years ago na experience ko, tapos salpak agad sa ospital. Ang dating naman nun, sa hospital, i-introduce ka nila na licensed nurse ka sa Pinas. Di yung mga RN doon, mga staff nurses, expect nila na may alam ka talaga. Ang anuhin lang nila sa'yo kung paano yung system nila, tapos kung ano yung mga bagong gamot. Although may mga ibang staff nurses na tumutulong sa'yo pag talagang hindi mo alam. Pero yun, sobrang laki ang expectation nila. Hindi gaya ng mga student dito na nag 3 years. Kasi meron silang postgraduate training, paid training. So pagkatapos nila mag-graduate, tapos habang nag-aantay ng lisensya, meron silang 1 year na bayad na duty sa hospital. Which is maganda kasi paunti-unting silang natututo eh. Tsaka nakaka-adjust. Yung sa amin, wala. 6 weeks lang kaming duty na medyo independent na. Salpak agad. Tapos sisitahin ka pa ng mga facilitators. Isa rin yun na cause ng anxiety kasi parang nababawasan yung confidence mo eh. Ano ba to? Puro mali na lang yung nagagawa ko, ganyan to ganyan. Samantalang yung mga staff nurses mo, since naintindihan naman nila yung sitwasyon mo, tutulungan ka nila. Kaya isa rin yun na pang motivate mo. I-balance mo na lang. In conclusion, studies ang nagpanibago sa akin dito. Same rin ba yung mga kultura ng mga tenure na nurse saka mga doktor? Naninigaw-nigaw din sila. Good Naman. question yan ah. Oh. Diba, dito, estudyante ka, kung ikaw may hawak ng pasyente, re-respetuhin ka pa rin ng doktor o kaya kung sino man, RN supervisor. Kasi ikaw yung may hawak eh. Tsaka may kanya-kanya kayong responsibility. Kung student nurse ka, yun lang, mas marami kang time sa pasyente. Mas matutuwa sila sa'yo. Yung mga doktor dito, pag nagra-round sila at saktong andun ka sa pasyente, sabihan mo agad sila na ganito yung vital signs na doc, ganito, ganyan, medyo mababa agaw, anong gusto mong gawin natin? So yung doktor, hindi kanya kakwestiyonin na, uy, ang yabang mo hindi, magano pa yan. Oh, thank you na ganito. Ikaw, kung meron ka ring may suggest, pwede kang pakinggan ng doktor. Tapos, ayun, pag anuhan yun ng middle way, pwede mo pa rin pagsabihan ng doktor. So, pantay lahat. Walang superiority. Buti yan, hindi parang Asyano. Kasi Pilipinas ganun, pati sa Singapore ganun eh. Ewan ko. Ba't kaya ganun tayo mga Asyano, no? Anong bagay? Siguro kasi alam mo yung yung mga Kano, ganun din sila eh. Na-impluwensya ng Pilipino ng Kano. Di ba may superiority sila may sila sa mga posisyon na yan. Mm-mm. Ito wala naman. Master Sergeant. Ganun. Master Sergeant Colonel. Corn Colonels. Ayun. Kay Oli, ano ba naman? Sige sa Thailand, bro. Kasi ako, iniisip ko pa rin yun eh. Ano yung naninibago ako sa Thailand. Pero ikaw, anong nanibago ka nung kakarating mo dyan? Sa akin, medyo marami din eh. Kasi syempre, Baguio, malamig. So, parang nung napunta ako dito, yun yung pinakamatagal kong nagstay sa isang lugar na mainit. Ayun, yun yung isa. Tapos, pagkain. Yun kasi, ibang-iba yung panlasa natin sa Pilipinas. Tapos nung dito, grabe. Lalo na nung una, parang first night ko dito yun eh. Ako sa room. Tapos parang nagpa-room service ako. Kasi, yun din, ang hirap makipag-communicate. Kaya parang nagdalawang isip ako nung unang gabi ko dito, parang ayokong lumabas, tapos bumili. Sabi ko, mag-order na lang ako, baka mahirapan lang ako makipag-usap.
Di, ayun. Tapos parang yung ano, kapaw. Grabe. Yung pagkain ko, sabi, shit, sobrang anghang. Tapos yun. So, weather, pagkain, ba? Tapos yun, communication. Unlike sa ano, yun, pag nasa Pilipinas, madaling i-approach kasi kahit na hindi ka nagsasalita ng dialect nila, may English may Tagalog. Dito, kahit ini-English mo na, wala pa din. Yun. So, ano pa ba? Mga, mm, tas yung, ano pa ba? Sa workplace. Yun, isa rin yun. Yun yung isang, kasi sa Pilipinas noon, kunwari may issues ako, alam mo yun, may parang, ano ka, may support system ka. May madali kang makakausap. Lalo pa sa akin, parang medyo critical kasi yung ano namin. Pag may issue, medyo nakakakaba. Kasi, yun nga, isasalpak siya sa eroplano. Kung may mangyari, parang gano'n. So, sa akin, minsan, hindi mo na maiwasan na magkaroon ng parang doubts or parang issues. Yun, sa Pilipinas, pagka may ganun ako, madali May mga kakilala ka. Tapos parang after nyan, magkakayayaan lang kayo ng inuman o ano, medyo marerelax ka Pero nung dumating ako dito, yun, mag-isa ko kasi. Yun, pagka may problemang ganun, parang ako lang Parang wala akong ano. So, usually, wala. Pag uwi ako, tapos yun, parang yun yung iniisip ko ng sobra. Kaya, tapos yun, loneliness din na nakakapanibago. Siyempre sa Pilipinas, sa bahay, yun, may kasama ako. Kahit na hindi kayo nag-uusap, pero alam mo yung may presence na may kasama ka. Pero dito, uwi ka sa bahay, mag-isa ka. Parang gano'n. Tapos, yun, magluluto ka para sa'yo lang. Yun yung medyo adjustments na na-encounter ko dito. Totoo yan kalungkot pagka mag-isa mo. Pagka ganyan din pero nung Singapore hindi ko naman naramdaman yan. Medyo hindi ako gaano lonely doon. Tsaka kasi marami kami. Kasi sa sobrang mahal ba ng apartment sa Singapore, talagang magsisiksikan kayo, double deck. Ayaw mo sa Singapore, 400 baht yung upa, ano? Tapos, dalawa kayo sa kwarto. $400. So, sa baht, parang kanyon, 8,000 siguro. 8,000 times 20. So, 8,000 times 2, 16,000 sa isang kwarto. Tapos sa isang apartment, tatlo. 16 times 3. Walang Joe, ang mahal dito sa Thailand. Ang mura lang ng tirahan. May kondo ka na ng 5,000, 5,000 Oo. baht. Di ba? Ayun. Pero hindi naman ako nalulungkot doon, Singapore. Pero dito, malungkot ako dito sa Phuket Kasi ang lalayo ng mga Pilipino, hindi magkakalapit. Tapos, isa pa yun. Yung pagkain, hindi naman ako nanibago. Trip ko nga Trip ko yung pagkain nila. Pero yung hindi ko trip, yung King Som. Yung hindi ko trip, yung maasim na sabaw na fish. Iba yata dyan sa Phuket tsaka sa Bangkok kasi. Magkaiba yung timplahan nila. Magkaiba. Pero Oo. dito okay pero okay naman. Pagkain, yun, communication talaga. Relate ako dyan kay Oli. First day ko dito, bibili ako ng unan, bedsheet. Hindi, alam na เท่าไหร่ครับ Grabe. Nung ano pa, dito ako nagulat. Yung ano, di ba presyo, parang 100 plus. Tapos maglalabas sila ng calculator. Tapos ilalagay nila. Ganun Papakita ko yung picture, yung una. Buti na lang may data. Yung sa airport pa lang, bumili na ako ng SIM na may data. Tapos unang araw, bibili ako unan. Pillow ako ng pillow. Hindi alam nga nakita ko ganyan. Tapos kung ano-ano, hirap ako dun sa first day ko dito. Pero tapos yung pagkain, buti may mga naka-plastic sa market. Tinuro-turo ko na lang, bahala na, tapos inuwi ko.
Pinagkakain ko. Maanghang na nung una. Karapaw din yung una ko eh. Kasi yun yung common eh. Ah, Tapos, Kapag mo crop. dyan sa Bangkok, at least siguro may sasakyan ka, may BTS, di ba? Dito, mm, wala. Wala. Hindi pa ako marunong magbike. Motor. Wala akong balance nun nung kakarating ko dito. As in, hindi ko ngay alam. Tapos, tinawagan ko yung kaibigan ko na kabanda ko dati na taga Baguio rin, si Paul na Pradas. Yung matangkad, yung basis namin. Mm. Andito na siya noon eh. Lika rito, sabi ko. Pinainom agad ako ng Leo. Ayun, ang ganda. Ganda ng beer dito, ang lalaki ng bote. Hindi parang sa atin, parang ang lilit ng bote. Bitin. Tapos, ayun, sabi ko, turuan mo nga ako magmotor. Marunong ka magbike? Hindi. Sabi ko. Tapos, yeah, tinuruan niya ako magmotor. Doon ko natutunan yung balance. Tumba-tumba rin ako ah. Yan yung naninibago, yun nga, yung mag-isa. Kahit saan bansa ka naman siguro. Yun, kakain ka Oo. mag-isa, magluluto ka mag-isa, di ba? Tapos, iniisip mo yung anxiety mo, paano pag nagkasakit ako dito nga eh. Sino nga yung din. tatakbo sa akin Mm. sa ospital? Sinong Mm, bibisita sa akin? Di ba yun yung number one na anxiety eh. ah, Ah, grabe. Grabe yun. Ayun lang. Idagdag ko yung yun yung sa yung transpo. Kasi 'di ba diyan motor pwede na. Dito nung unang dating ko, bus kasi sa Cairns muna ako nag-start. Bus ang transpo doon. Pero nasa $2, parang 70 pesos ang isang biyahe. Di medyo mahal, sayang rin yun eh. Tapos yung iba, ang ginagawa nila, yun din, kukuha silang bike, yun ang gagamiting transpo. Pero ngayon, lumipat na ako dito sa kinakapatid. Medyo kulang ang bike, hindi kakayanin ng muscles. Kaya ang transpo talaga dito, private vehicle. mm, Na okay naman kasi kahit papaano sa pa-extra-extra kung yung nakakuha ako agad, medyo matinong sasakyan. Pag sa Pinas, mahirap. Hindi mo mm, makukuha yun ng sa sahod mo. Tapos, isang taon, hindi pa kasya eh. At least dito parang 2 months straight ko lang yatang walang gastos eh. Yan ang pinag-ipunan ko, yung nakakuha naman agad. Maganda naman, Ayos, walang sakit-sakit. Hindi parang malinis. Pinas. Pwede pa siyang mm, ipang long ride lang. drive. Mm, Papo. Basta malinis pa. Hindi gaya sa Pinas na yung presyo ng pagkakabili ko nun, tas bili ako ng ganong type sa Pinas, medyo maraming sira. Pinas yung mura ang bentahan din dito, tsaka mm, quality. Tas communication din. Accent lang naman, ikaw maninibago. English pa rin naman eh. Tapos, hindi lang naman Aussie accent yung makakausap mo. Meron pang Indian accent, African accent. Yan marami. Filipino accent, natural. Kayang-kaya mo na intindihin. oo, Pero, yun, may Indian, African. Siyempre, yung mga Aborigines, may accent din silang iba. Tapos yung mga Australian, di lang, Oi, Mike, hindi lang gano'n eh. Meron din yung country accent. Kakaiba rin. Yun, pero kumpara naman sa Thailand, malayo. At least dito, English pa rin. Sa pagkain, siyempre, may mga nagluluto kami ng Filipino food. May mga Filipino shop dito. Kung gusto na bumili, kahit pa paano, nakakapagluto kami ng papaitan. Yes. Kaya, okay naman sa food. Ano pa May ba? Filipino store ba dyan sa Bangkok? Oli, dito, meron. meron din. Pero ngayon, ubusan ng stock. Pero meron. Oli, dun sa sa simbahan, hindi ko alam kung saan, nakalimutan ko na yung address ng Catholic Church na yun, yung maraming Pinoy. Hmm.
malapit sa BTS Oh. or yung sa underground. Basta yung train na underground. MRT. Oo. Meron yun, yung sa taas na meron. yung simbahan. May ano dyan eh. Si Kuya Jun yung pangalan nun eh. Sa Sunday Mass ng alas 10. Tumatambay siya lagi doon sa harap ng simbahan. Nagbebenta siya ng Filipino products. Filipino goods. Chicheria, may food. Yun, tsambahan mo. Kaya kaya di rin ako na medyo na homesick dyan kasi pag may mga nakakasabayan ka nga. Benta siya ng apritada, ganyan. Kahit medyo matabang, at least itong Pinoy. Pero ang mahal ng chichirya niya, tsaka yung mga ketchup, gano'n. Oo, Mahal. grabe. Parang twice yung presyo. Mhm. Ewan ko lang kay Marco, mas malayo na naman, mas mahal. Same din, mahal. Mahal din dito, piatos. Siguro yung piatos na mabibili mo ng 25 sa Pinas, parang dito, yun, 70, ganun. Mga ganun din, mahal. Tapos, Oo. walang alak nga ng Pinoy ang namimiss ko pero wala naman. Oo. May Red Horse Family Mart, di ba? Sa Family Mart may Dito, Red Horse. May Red Horse Iba yung lasa ng Red Horse dyan eh. Red Horse sa Pale, tsaka San Big Light meron. Pero yung Red Horse, di ba, iba yung lasa niya? Hindi ko na kasi ma-distinguish. Parang, Basta, di ba yun yung parang may tie na lettering pa rin kahit Red Horse siya? medyo hindi ko na kasi binibili din. Yata. Ako rin, Pinabili hindi na ako ng nagbibili Red Horse ng dyan Red Horse minsan. Pero yun nga, parang may iba pa rin ng lasa. Dito meron, pero sa Melbourne, doon lang. Tapos wala ka na ibang mapagbibilan ng Red Horse. Nag-switch Pain na lang ako eh. na. Chang na ako, Chang. Tiyan. May sarap akong trip. Tupper. Tupper ang pangalan. T-A-P-E-R. At dyan nagtatapos ang first part ng episode na ito. So, napag-usapan na namin yung history namin, kung paano kami nakapunta sa mga bansa, kung saan kami nagtatrabaho ngayon. Also, yung mga adjustments na pinagdaanan namin, kung ano yung mga nanibago kami at hirap kami mag-adjust. So, meron pa kaming tatalakayin. Marami pa kaming tatalakayin sa susunod na episode, tulad ng ano yung mga masasaya na naranasan naman namin, ano yung magandang mga karanasan namin dito sa bansa kung nasaan kami, at also kung ano yung nami-miss naman namin sa Pilipinas. And lastly, ang isa sa pinaka-importanteng parte nitong episode, nitong susunod na episode, ay kung ano yung maipapayo namin sa mga nagnanais na mga ibang bansa. Ayun, sana abangan nyo ang susunod na parte nitong episode na to. At maraming salamat sa pakikinig sa amin.